Yo guys, check kamusta mga idol. So ayan, mag-update tayo ngayong araw ng Sunday mga lodi dahil medyo maraming negative, no? Maraming disappointed sa nangyari ng mga nakaraang araw. Pero ito good news to mga idol, no? Lalong-lalo na sa mga Axie Infinity community, mga idol, no? So etong Atias Legacy, mga Lods, marami nang excited maglaro nito. Isipin nyo mga Lodi, 65 hours into pre-registration campaign, 715,000 na agad yung nag-pre-registered mga idol, no? So yung trailers view sa Twitter 5.5 million, Instagram 800,000. Reminder, Axie is the number one NFT project by all-time volume as confirmed by Guinness World Records. Axie boasts 270,000 monthly active address. The Axie Treasure holds 22.8 million AXS and 2.5 thousand Ethereum all earned from Peace, mga lods, no? So napakalupit niyang news na to. Pero marami nagtatanong, kailan ba to kay Jeblo? Wala kasing date na nakalagay. Nakalagay dito summer lang ngayong summer na darating. So hintay-hintay na lang natin to mga idol. Pero ang ganda nito, mukhang marami ring maglalaro nito. Maraming content creators yung i-content to. So excited na ang lahat ngayong summer para laruin itong Atias Legacy. So for more information mga idol, i-update ko kayo dito sa ating Atias Legacy. Pero ngayong summer daw to. So tignan niyo ito yung dungeon pa ito. Daily reminder that Axie MMORPG will number one game in Web3 and possibly even challenge Web2 MMORPG giants, no? Believe is something in something, sabi. So, nako, lalo na kung merong earnings dito mga idol, tas magkakaroon ng as a marketplace ng mga item nila, halimbawa weapons, 'di ba? Halimbawa armors o kaya buffs, mga ganun mga idol, mabibili mo sa marketplace. Mukhang maganda to. So pag ito sumikat mga idol, sa tingin ko ito yung mag-aahon sa Axie Infinity. Syempre, yung mga Axie magmamahal ulit yan. Yung mga depende sa skill ng Axie mo, yung skill mo din na magagamit dito sa Atias Legacy. So exciting to mga idol. No, siguro may mga magiging OP din na Axie dito, di ba? So sana yung mga lumang Axie natin na OP maging OP pa din dito kasi mahal bilhin natin dun dati. Oh, di ba? O, sabi nga, ito pa mga accessories. Check natin itong tweet ni G-Host. New accessories are coming. This will also coincide with updating the accessories to be ERC1155 tokens. Lots of possibilities for this. Rewards PBB leaderboard, cosmetic gacha can play an important role in balancing the economy and alam nyo, napakalupit ng developers ngayon ng game na yan kasi talagang ini-improve nila mga idol, no? So talagang mag-update tayo dito mga lodi. Ito nga video ni Ryan, pinanood ko to kagabi ko to pinanood. So matindi yan mga idol. So kabang-abang yan mga lodi. Good news yan sa mga Axie community mga idol. So yun ang update natin sa Axie Infinity. Labas good news muna tayo mga idol. Ito hindi ko alam kung good news to, malamang bad news to. Sabi dito mga lodi, nireport na ng KMJS to. To feature WorldCoin iris scanning activity in Bulacan in exchange for 2,500 pesos. Kala ko ba to? 5,000 plus. Nung nakaraan na una nga nauso to, nasa 5,000 plus to. Ngayon bumaba na, di ba? Bakit bumaba na ngayon mga idol, no? So update lang natin yan. Marami nagsasabi, ayan, baka delikado daw yan. Gagamitin yung inyong mga personal information sa kung anong balak nila, hindi natin alam. Pero tanungin ko kayo mga idol, kung kayo papay-scan yung mata nyo, babayaran kayo ng 2.5, payag kayo? Ako hindi. 5.5 pwede. $100. 5.5 pwede. So ayan, nilupit niyan mga lodi, no? Alam niyo, maraming malawak yung Bulacan mga idol. So mukhang malaki-laki pa yung mga i-scale nila. Una na yung Bulacan mga lodi. Ano na yung susunod na probinsya? Ano ba yung lampas ng San Miguel, May? Nueva Ecija na sunod dun mga idol. So baka doon na sila rerekta.
Oh, anong gagawin nyo dyan, mga Lodi? So, ito naman. Ito, para sa akin, napaka-solid ng tweet nito ni Donald Trump sa sa Truth Social ata niya pinost to. At ang ganda ng ano nito sa akin, mga Lodi. Sabi kasi dito, the House and Senate have put together under the circumstances a very good funding bill. All Republicans should vote yes next week. Great things are coming for America. Ito yung pinakamagandang words dito, mga Lodi. And I'm asking you all to give us few months to get us through to September so we can continue to put country's financial house in order. So humihingi ng konting panahon si President, mga Lodi, para makita natin yung sobrang gandang plano nila o yung epekto ng mga gagawin nila ngayon. No, Democrats will do anything they can to shut down our government and we can't let that happen. We have to remain united. No decent fight for another day. When the timing is right, very important, make America great again. So ayan, ako mga idol, alam niyo naman kung kailan yung aking pagtitake profit, no? So meron tayong time, no? Last quarter ng 2025. So para sa akin, ano to? Nandun tayo, no? Na kumbaga nasa plano. 'Yun ang nangyayari. So ito September, no? September 'yan. So first month in Burma siya, di ba? August, September, October, November, December. So yung ano 'yun yung 4 months na 'yun. Dun yung time natin ngayong 2025. So nasa ano tayo? Nasa line, kumbaga. Ayan. So good news sa akin 'yan, mga idol. Tapos ito naman, si Elon Musk at si David Sachs are having dinner together at Mar-a-Lago. Very strange that Elon hasn't said a word about Bitcoin. So, pansinin nyo, mga idol, no? Siguro yung mga nakarang araw, nakarang linggo o nakarang buwan, si Elon tahimik siya pagdating sa cryptocurrency, mga lods, no? Sa mga crypto. Ang pinupukusan niya is yung department niya na Doge, mga idol, no? Hindi yung mismong coin, yung Doge, mga lodi, yung Department of Government Efficiency. Ayun yun, di ba? So, hindi man siya nagsasalita tungkol sa mga coins, wala siyang pinopromote, di katulad dati. Siguro, sa tingin ko dito is nag-iingat si Elon, no, na magbitaw muna ng mga magbitaw ngayon ng mga salita tungkol sa crypto dahil baka magkaroon ng problema o mag-pump or mag-dump o, di ba? Kasi ano yan si Elon, isa sa binabasihan yan, mga idol di ba? So, tahimik lang muna siya ngayon. Baka mang-surprise na lang yan si paring Elon, mga idol, no? So, ayun yung ano niya. Oo, napansin ko nga yun Wala, medyo tahimik siya. Seryoso siya ngayon na labanan yung mga Democrats. So, marami siyang i-reveal. Abangan natin yung mga yan, mga lodi, no? So, hindi ko alam kung magiging goods yan sa crypto world o sa market. So, check na lang natin yan. So eto, ang ganda ng sinabi dito ni Joshua Dalton nung napansin niya to nung nakaraang Crypto Summit, no? Okay, sabi niya rito, I learned something new and I realized that Jack Dorsey possibly made a best prediction. Nakilala niyo ba si Jack Dorsey? Siya yung founder ng Twitter na binili ni Elon Musk. He posted a GIF of Michael Saylor converted to XRP Maxi. Kasi kilala niyo naman si Michael Saylor. So, Bitcoin na niya. Bitcoin na Maxi talaga yan. Bitcoin whale. Isa siya sa mga giga ng Bitcoin. So, he posted of a GIF of Michael Saylor converted to XRP Maxi, which is ito yon, mga lodi, no? Ayan yung post na yon. No? Gagaling siya sa pagka-Bitcoin and then naging XRP siya, mga idol. No? Ayan yung si Jack Dorsey yan, mga lods. Nasabi niya rito, if you heard a rumor behind the curtain during the Crypto Summit last Friday, Michael Saylor was experiencing an emotional roller coaster during the event. They are clearing the path for Ripple to become the mainstream coin for US Treasury and banks. Saylor is pushing for Bitcoin but he didn't get what he wanted. Now, Mr. Dorsey might be right the whole time about his XRP gift. So, stay tuned. So ayan, mga idol, no? Maraming mga di ko alam kung basta maraming mga XRP na malalaki yung mga followers na syempre
maganda yung pinopost nila tungkol sa XRP, tas marami ng mga Bitcoin maxi na content creator na maganda yung pinopost nila sa tungkol sa Bitcoin, and then gusto nila Bitcoin lang, wala nang iba, no? So ayun yun, tingnan na lang natin kung ano yung mangyayari. Sa ngayon, sabi ko nga sa inyo, parang ano pa yan parang no clue pa tayo. No, unti-unti nating makikita yan habang tumatagal, mga idol, no? Umpisahan na natin sa pagkatapos ng laban ng SEC sa Ripple, no? 'Di ba? Yung pagda-dismiss yung kaso na yon, medyo lumilinaw na yung tubig. Parang ganoon, no? Pero sabi nga ni Kenny Nguyen, 'di ba? Who care about US XRP stockpile? 'Di ba? Ang hinihintay lang naman natin diyan is yung talaga yung matapos yung kaso. Pero sabi niya, who cares about XRP stockpile? We got 16 ETFs and major financial institution ready to buy our XRP. Mga idol, no? So Bitwise, Grayscale, 21 Share Core, Canary Capital, Wisdom 3, CoinShare, Invesco, Banek, Fidelity, Arcam, Galaxy Digital, ProShare, Hashdex. Tapos yung tatlong in-apply ng volatility share kahapon lang to, mga idol, no? So maraming magagandang news para sa future ng XRP, mga idol. Kaya huwag kayong masyadong malungkot o makabahan. Dumarating talaga yung mga time na ganito tayo, na parang mahaba-habang boring time na, no? May simula nung nagpump to nung March 2, mga idol, no? Halos 1 week na tayong medyo hindi komportable dito, no? Lalo na yung mga holders, mga idol, nakikita nila na ano ba yan, lalo na yung mga short-term holders, 'di ba? Pero tayo, dahil long-term holder tayo, kahit nga magpump pa to ng $5, kung ngayon to magpa-pump ng $5, hindi ko rin naman kukunin yan, mga idol, no? Meron tayong time kung kailan natin kukunin, no? Ayun yung strategy natin. So kahit na bumaba pa yan, tumaas pa yan, bumaba pa na bumalik pa sa 0.5 yan, walang problema sa atin yun, mga idol, kasi alam naman natin na nangyayari yun in between dun sa target nating time, di ba? So okay yan, mga lods. Para sa akin, panahon pa nga yan para magbodega. Kung may bodega, syempre araw-araw wala naman tayong pambodega, so ano lang tayo, relax lang muna. Kung walang may pang panic buy, huwag ka magpa-panic sell, di ba? Mag-panic hold ka na lang. Panic hold, mga idol, no? So ito, April 16, sinasabi nila, kasi sabi nung lawyer na si Fred Rispoli, Ripple versus SEC lawsuit may end with a 1.25 million fine with response due by April 16. Alam nyo mga lodi, itong 125 million fine, babayaran niyan using XRP, mga idol, no? Sinabi yan dito, hindi ko lang tinuloy yung basa. Hindi pala. So basta yon. Ang sinasabi nila diyan, babayaran nila yan ng 125 million by XRP, mga lods, no? So solid yun, mga lodi. No, pwede naman na nilang bayaran yan. Hindi ko alam kung talagang ano ngayon Talagang sa akin medyo mahirap manghula kung ano yung plano nila mga lods, no? Kasi meron sila mga closed door meeting na sila lang nakakaalam. Kasi nga after nung summit mismo, mga lods, after nung crypto summit, pagkatapos nun, nagkaroon ng closed door meeting kasama si Brad Garlinghouse. So, hindi natin alam kung anong pinag-usapan. Hindi naman nila ipapublic yung mga malalaking desisyon yung mga talagang babago ng market. Hindi nila basta-basta ilalabas sa public yun, mga lods, hanggat hindi pulidong-pulido yun. 'Di ba? So, marami tayong aabangan, mga idol, na. So, ito, pakinggan nyo to, ang kumbaga Michael Saylor ng XRP to, pero hindi siya ganun kayaman katulad ni Michael Saylor. Well, Scott Best just said it. We will keep the dollar as a reserve currency, legal tender, and use stable coins to do it. Gee, which stable coin is fully backed, fully reserved, has all of the legal provenance ready to go, and settles in 3 to 5 seconds? RLUSD for the win. Using XRP as the settlement mechanism, because remember, XRP is something that is to be used. It's not to be put into some fucking dusty corner just because we think it's going to go up in value. No,
It is backed by its use to settle transactions, and RLUSD is just one gumball in that gumball machine. Have a nice day. Talagang solid XRP yan, mga Lodi. Talagang siya. Meron akong nakitang post niya na talagang inaral niya yan, mga Lodi. No, kaya ang lakas ng loob niya magsabi ng ganyan, ng ganito tungkol sa XRP, ang lakas ng loob niyang pagsalitaan yung Bitcoin na walang kakwenta-kwenta. Yun yung sinasabi niya, no? Hindi ko sinasabi yun, siya nagsasabi nun. No, dahil ni-research niya ng malupit daw yan ng ilang taon. So, ayun yung sinasabi niya diyan, hindi ako nagsabi niyan. So, pakinggan natin ano to. XRP was the second most valuable digital asset. And again, that's before you had these exogenous factors that I would say were unnatural, maybe not ethical in debate, but and I think now you're seeing that change. And I think with a level playing field, I almost think about it as if you hold a basketball under the water long enough, eventually you let go of it, and it shoots up. But why are we surprised by this? So, eto kilala niyo na to, mga Lord, si Brad Garlinghouse, no? So, sabi niya diyan, sinasabi niya na parang yung XRP, no, parang hinalintulad niya sa bola na hinold mo under the water, no? So, hinold mo siya, no? Eventually, no, it shoots up kapag binitawan mo yung bola na yon. So, sabi niya pa nga, why are we surprised by this, no? Kasi nga, yun yung iniisip niya na mangyayari sa XRP, mga Lodi, no? So, grabe yun, no? Gaano kataas yung lipad ng bola na yun pag binitawan mo. No, habang in-hold mo siya sa ilalim ng water, ng tubig, mga Lodi. So, sa lahat ng may tiwala sa XRP, siguro, masaya sila ngayon dahil pwede sila magbodega, makapagbodega pa hanggat may time. Kasi sabi nila, once na yan, lumipad na, nag-shoot up na, mahirap nang humabol dyan, mga idol. No? So, ayun yung ano natin dyan, sinasabi. Sabi nga nila, pag meron kang 2,500 ba yun? 2,500 na XRP. Kasama ka lang sa 10%. Isa ka na sa 10% mga idol na may hold ng XRP. No, sa buong mundo. No, isa ka sa mga 10% lang 'yun, mga lods, no? Na may hold na XRP pag meron kang 2,500 something na XRP. Ganun, no? So, kung pag lumipad yan, syempre susumahin doon. Itong mga may 2,000, itong mga 2,500 na to na may XRP na may 10%, no, na may holders na XRP. Ang pinrapit niyan is ganitong di malalaman mo na. So, nasa tayo? Nasa record. Ito yung parang pinaka-bullish na news ko dito, mga lods, no? Kasi si Nathaniel C. Rothschild, alam niyo ba yung pang-apelidong Rothschild, mga idol? Isa yun sa mga pinaka powerhouse sa buong mundo na apelido. Pinakamayaman sa buong mundo na apelido, mga idol, no. So, nag-post siya dito nung September pa to, 2025, mga idol, no. Sabi dito, September 25, 2020. Sorry. September 25, 2020 pa. Sabi niya dito, what can't we predict? Si Elon Musk pa to, mga idol, Sinagot niya si Elon Musk, mga Lodi, nung September 25, 2020 na ang post ni Elon Musk is, what can't we predict? Sinagot siya ni Nathaniel C.J. Rothschild. Ang sinabi niya is, the price of XRP after it's get backed by gold or will be part of the SDR. Mga Lods, yung mga tao na to, mga major player sa mundo yan. Hindi yan yung mga sutoy-sutoy lang na tao na content creator. Mga big time yan, mga Lods. So, sinabi nga dito ni Bull Runners, pinapanood ko rin to Sabi niya, who is Nathaniel C.J. Rothschild for everyone to know? No? Sabi, sinagot siya ng Grok, Nathaniel C.J. Rothschild is likely Nathaniel Philip Victor James Rothschild, 5th Baron Rothschild, born 1971. He's a British financier, inherited the Rothschild banking family title after his father Jacob death in 2024. Known for his role in global finance, he's tied to the famous Rothschild dynasty. So, alam niyo na, siguro naiisip niyo naman na yun,
mga lods. No? Sabi nga dito, does Nathaniel Rothschild know something most people don't know about XRP? Diba? So, kung bullish lang, kahit ganito yung itsura ng chart, mga idol, bullish ako. No, hanggat kung meron pa nga akong pwedeng bubudega ko na sa XRP, mga lodi. Pero, do your own research, mga idol. Hindi lang XRP ang coins na pwede mag-pump ngayong taon. No? Ito lang yung isa sa mga inaaral natin. Although marami pa tayong coins na hawak na iba, pero para sa akin major na, kumbaga ngayong bull run, malaki yung papel ng XRP. Maraming sabi, puro ka bull run, ang baba-baba nga. Paano naging bull run? Di ba? So tingnan natin mga idol, kasi sa bull run naman mga lodi, hindi naman yun isang straight lang na up. Oy, bull run na. Lipad ng market, ganyan. Hindi po ganyan. No, kapag bull run, kahit saan bull run mo tignan sa history, ang pump niyan ganyan, magkakaroon ng 20% na drop, nagpa-pump, 25% na drop, 30%, 25%, 10%. Bumababa ng ganyan yan. At hindi yan araw lang, hindi yan oras, mga idol. Hindi yan yung pagbaba niyan bumaba na isang araw tumas na. Hindi po, mga lodi, no? May time yan. Minsan linggo, buwan, umaabot pa ng ilang buwan, mga lodi, tapos saka lilipad ulit. Diba? So, ganun po. Kung ngayon, nag-struggle na kayo sa ganitong itsura ng market, mas maganda magkaroon kayo ng plan, mga lods. No? Yan lang yung masasabi ko dyan, mga idol. No? So, sa ngayon, ang major news natin, itong Axie Infinity, gusto kong ibalik yung update natin dito, lalong-lalo na dito sa Atias Legacy, mga lodi. Mukhang magiging malupit tong game na to, mga lods, no? At itong nag-aalala rin ako dito sa WorldCoin na to, no? Pero maraming kasing mga ngayon maraming nagsasabi kung ano bang pwedeng gawin nila, no, dito sa mga information na nakukuha nila sa mga tao, tulad nung etong sa mata, sa fingerprint kung sakali, mga lods, no? So parang pwede kasing gumawa ng identity, 'di ba? Na ganun, no? So parang tawag doon yung nagnanakaw na identity. Kalimutan ko yung words na yun. Identity theft, 'di ba? Yung mga ganun. Tapos yung mga nagpe-fake ng personality, tapos tinanong, ano yan? Pansinin niyo sa sino may Pi? 'Di ba pag sa Pi, pag kailangan mag-KYC, kailangan meron kang i-scanin pa yung mukha mo. 'Di ba? I-scanin yung mukha mo, fingerprint, may fingerprint ba doon, boss? May fingerprint, 'di ba? So, pwede nilang gamitin in a way, hindi ko alam kung saan, no? Pero syempre yung mga developers naman yan, open naman sila. So, once na ginamit nila yan sa kung saang mali o masama, syempre kilala na sila developers ng WorldCoin. So, alam nila yun, sa sarili nila nakilala sila. So, kung gagamitin nila sa masama, syempre, alam nila na mapuputokan sila, pwede silang kasuhan, ganun, di ba? Pero, kung maganda yung plano nila na matindi, na hindi sila mahuli, dun tayo mayayari niyan, mga lods, no? So, sa ngayon, ayun lang muna yung update natin, mga lodi, kasi naglalaba ako. Ang dami kong labahin, 3 bundok, mga lods. So, kailangan ko munang tapusin yan, mga lodi, bago na. Yan nyo, bukas, medyo marami-rami na ulit yung news natin. Balik na tayo sa everyday news na hopefully wala nang camel na lumabas, no? Wala nang camel. Sana ngayong darating na week is maging positive tayo dahil meron tayong CPI at PPI report sa Thursday and Wednesday. Wednesday and Thursday, baliktad pa. Wednesday and Thursday magkakaroon tayo ng PPI report at CPI report. So sana maging maganda yung resulta nun. At pagdating sa March 20, yung ating FOMC meeting, no? So sana mabago na yung takbo ng market para sumigla naman yung mga iba, mga lods, no? So ayun lang yung update natin ngayon, mga idol. Huwag nyo kalimutan mag-like ng video natin, at sa mga wala pang crypto exchange, andyan yung ating BitGet sa link, mga lodi. Baka ma-phishing pa kayo kung saan kayo mag-click dahil uso ngayon yan. So andyan na yung link natin na legit, mga lodi, kung gusto nyo magbodega, mag-trade, bot trade, copy trading, bot trading, o kung ano naman gawin nyo rito. Napakagandang app nito, mga lodi. So ayun lang, kita-kits, maraming salamat sa mga nanood. Magandang araw sa inyo, mga kapatid. At Well, I'm still eating. I'm still eating. ako na lang, no? Magandang,
What's up? What's up? Subscribe to me and subscribe to Clavis TV and subscribe to Jabla. So subscribe to us. So do you know who to subscribe? My mom.